Maging ang pagpapakain sa mga preso malaking problema sa mga kulungan dahil sa kakulangan ng budget. Sinilip namin ang kusina ng isang kulungan sa Metro Manila at itong aming nasaksihan. Darito ang special report. Sa mausok na silid na ito, inihahanda ang mga kakainin ng mga preso ng Caloocan City Jail. Imbes na LPG, sinibak na kahoy sa pugon ang gamit sa pagluluto para makatipid. Kaya daman-dama ng mga KitchenAid ang mala-impyernong init sa loob. Pero ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, pangarap din naman nila ng mas maayos at malinis sa mga kusina sa mga bilangguan. Simpleng-simple ang kanilang wishlist kung tutusin. Maayos sa paglalagay ng mga gamit at tuyong pagkain, ventilasyon, at higit sa lahat, LPG sa pagluluto. All of our kitchen jails are basically functional naman siya. Ang nagiging problema nga lang, minsan ay hindi pare-pareho o walang standard na functions. Kasi merong talagang magandang jails, meron namang medyo maganda at merong medyo nahuhuli sa uso. Pero hindi lang daw ang mismong kusina ang kailangang pagtuunan ng pansin. Kasama na rin dito yung mga sino-sino ba yung mga nagpiprepare ng pagkain. Gayunman, nakasalalay ang antas ng pasilidad at serbisyo sa mga kulungan sa budget para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng BJMP. Noong nakaraang taon, umabot sa 1.4 billion pesos ang gastusin nga ng mga bilangguan ng BJMP, ang pinakamataas sa nakaraang 10 taon. Di na raw katakataka, lalo't pumalo na sa mahigit 62,000 ang bilang ng mga inmates sa halos 1,000 bilangguan ng BJMP sa buong bansa. At kung hihimayin daw, pumapatak na 50 pesos lang ang inilalaan para sa pagkain ng bawat inmate sa bawat araw o 16 pesos sa bawat kainan. Sa kabila nito, kahit papano'y nasisiguro naman daw ngayon ng mga jail kitchen na maayos ang ipinapakain sa mga preso. Pinagkakasya natin yun para at least ma-maintain natin yung daily need nila na nutrient na talagang specified ng aming dietitian. Sa pagkain, dati po yung kanin namin, medyo po madumi, maitim. Sa ngayon po, lahat po ng lumang mga gamit na ginagamit na nakaraan, lahat po pinagpapalitan niya lahat ng bago. Ay masaya ka dahil gawin masarap yung kinakain mo, not unlike tulad before na talagang parang pagkain baboy. Wala lasa, pero ngayon may lasa. Para sa Saksi, James Velasquez, Nagulat. Epekto ng contraceptive sa pagbuo ng buhay. Diyan sumentro ang muling paghaharap ni Bacolod Representative Anthony Goles at Iloilo Representative Janet Garin sa ikalimang araw ng debate sa Kamara ng Reproductive Health Bill. Nagtalo pa sa plenaryo ang dalawang kongresistang pareho ring doktor. Saksi si Pierre Canghel. Ayaw niya maging mahirap, ayaw niya sa mahihirap, gagawa ako ng batas na pagbabawal ang mahirap. Yan ang solusyon sa problema. Mr. Speaker, I move that the statement na ayaw ko sa mahihirap be stricken off the records. Muling nagkainitan sa Kamara ng talakayin kung paano magagamit ang Reproductive Health Bill para maibsan ang kahirapan. Ayon kasi kay Bacolod Representative Anthony Goles, tila ayaw raw ni Iloilo Representative Janet Garin sa mahirap, bagay na itinuwid naman agad ni Garin. Bago nito, aspetong siyentipiko ang debate ng dalawang doktor na medisina nang pagtalunan nila kung kailan nagsimula ang buhay. Git kasi ni Goles ang paggamit ng contraceptives ay nakasasama sa sperm cell at egg cell, kaya maituturing itong abortifacient. Kasama raw kasi sa ginagawa ng contraceptives ay ang pagpigil sa implantation o ang pagdikit ng fertilized egg sa matris. Kinontra ito ni Garin. You take away the choice from the patient if you are giving choices that would harm human beings. And this is precisely why we want to define informed choice. The choices must be harmless to the human beings. More precisely, choices must not go against the beginnings of human life. If we talk about the mechanism of action of oral contraceptives that are highly accepted and are not considered abortifacient as enlisted in the list of essential medicines of the World Health Organization, kung nagkita
ang egg cell at sperm cell sa isang pasyenteng gumagamit ng pills, ano ba ang mangyayari? Ito ba ay malalaglag o ito ba ay mag-proceed sa normal pregnancy? Pero pagdidiin ni Goles, may ilang contraceptive pills na pumapatay daw sa sperm cell na nasa loob ng katawan ng babae bago pa ito makapag-fertilize kasamang egg cell. Since the mucus is thickened, then the spermatozoa would not be able to use the mucus as the medium where it can live up to 3 days. And so the rate of mortality becomes higher if the cervical mucus is thickened. Pero maya-maya, umalma na ang ibang kongresista sa tagal ng siyentipikong diskusyon. Why do we have to sit here to listen to something that to me seems like a biology class? Panlima pa lang si Goles sa listahan ng 40 kongresistang nagpalista para sa interpelasyon sa RH Bill. Ako si PR Kanghel, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo isinasangkot sa umunoy maanumalyang transaksyon sa PCSO. Sa showbiz saksi, Hollywood actor Brad Pitt dadalaw raw sa Pilipinas. Sa Ilocos Norte, dambuhalang kabute, daw bumuusok. Nagdulot ang pangamba sa mga residente. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.